Alright, for today's video is hindi muna ho tayo magagala ha. So kumbaga chill-chill lang ho muna ang inyong abang lingkod na si Gala the Explorer dito sa probinsya ng Surigao del Sur. So ngayon, bali syempre napaka-hot topics in the most popular popular issues ang politics ho natin ngayon sa Philippine politics, no, or yun na nga, bali filing of candidacy, COC, mga ganun, no. So lahat ng mga tatakbong mayor, I don't know sa governors kung meron bang mga nagfa-file. Meron ba? Kasama ba ang governors? Parang I don't know. So let me know in the comment box. Ayoko na mag-Wikipedia or mag-Google, no. Please ano na lang sa mga nakakaalam diyan, sa mga matatalinong mga viewers diyan na kahit walang Wikipedia kayang makasagot na sa mga katanungan. Anyway, so yun na nga, balikan ho natin. Filing of candidacy na ho natin ngayon sa Pilipinas. So super hot topics in popular issues ho yung na ngayon, yung mga filing of candidacy para sa mga kilala, no, na mga personalidad sa politika. So yun na nga, mga political clans kung sabihin na natin, di ba? Mga political dynasty, ano ba tawag diyan, yung parang ang pagiging public servant, yung mga pwesto, yung basta yung politika ay ginagawang business, family business, parang gano'n, no? So yung mula sa lolo, lola, sa nanay, tatay, anak, kapatid, basta lahat, no, pamangkin at kapwa-apuhan talagang pinapasok yung politika, di ba? So parang ganun yung nagiging hot topic, popular issue ho natin ngayon sa Pilipinas. Pero syempre lahat naman tayo mayroon tayong mga kanya-kanyang mga representatives, meron ho tayong mga kanya-kanyang bias, syempre sa ating mga pinagmulang bayan, no? For example, from Iloilo. So meron tayong talagang pinagmamalaki na sila late Miriam Defensor Santiago, the best president that we never had, no? So sayang, so hindi siya nabigyan ng chance, at maging tayong mga Pilipino hindi tayo nabigyan ng chance na malid or panguluhan ng isang napakagaling, napaka-astig, napakatalino, iron lady of the world of the iron lady, no, of Asia, si Miriam Defensor Santiago. Anyway, so sino pa ba? Sino pa bang mga representative natin dito sa Pilipinas? Syempre ang mga mga Ilonggo, mga Hiligay nun, Ilonggo. So specifically mga Western people. So meron silang mga Rojas family, meron silang Drilon family. Sino pa ba mga sikat? Si Grispo, di ba? From Western Visayas. Tapos sa Central Visayas naman, meron ho silang pangmalakasang si Ramon Magsaysay, tama, di ba? Siya is Cebuano, siya naging presidente ng Pilipinas. Kumbaga yun ang mga iconic yun, yung mga past and the mga present, parang ganon. Parang pag sinabi yung ganong lugar, sino-sino ang mga kilalang mga politicians na talagang nag-shine, no? Talagang sumikat. So, syempre, yun nga, pag sinabi nga Central Visayas or Cebu, so that's Ramon Magsaysay na naging presidente. Syempre, ngayon ang incumbent na governor ng region ng isla ng probinsya ng Cebu, si Gwendolyn Garcia, di ba? Sino pa ba? Mga Rama, di ba? Kilala ba ang mga Rama? No, parang kilala naman ang mga Rama, mga Garcia, parang ganun. So sila yung mga political powerhouse, no, sa lugar. Tapos naman sa may Eastern Visayas, so that's Samar Leyte. So sino ba? Gomez, hindi, parang bago lang ang Gomez, mga Romualdez ho talaga, Romualdez, tsaka Romualdez, yun lang alam ko, no? So some part of Leyte. So sa Samar, mga Dasa, ayan, Dasa. So sa Samar is Dasa family. So sikat yan sila dyan. Kumbaga sila yung talagang maririnig mo lagi pangalan at governor, congressman, tapos mayors, no. Saan pa ba? Sa Luzon naman ay pag sinabing Bicol is ayun na nga, mga Robredo. Pwede, no, Robredo. Tapos mga Salcida, Lagman, tama ba? Di ba? Salcida, Lagman, Robredo. Oy, syempre si Dilima, pero hindi naman ang mga Dilima, no, hindi naman talaga sila parang political dynasty or parang political clans. So Trillanes hindi rin, no. So Hunasan hindi rin. Si Escudero, 'yon. So nasabi rin natin, nabanggit din, natumbo ko. So Escudero is political clan ho yan sila sa Sorsogon province. And sa Masbate naman, although irrelevant ang Masbate, no, hindi sila masyadong dinig, hindi sila masyadong maingay ang kailangan probinsya at yung kailangan mga representative. Well,
Pero ang ko kasi maraming ko sa buong Pilipinas, Okay, so hindi siya distinct na apelyido para sa isang political clans and politicians. So, wag na tayo sa Masbate. So, yun na lang, no? So, sa Camarines Sur, Camarines Norte, mga Villafuerte. Yan, mga Villafuerte. Talagang ano yan mga kilalang mga ano yan, mga personalidad when it comes to politics sa Bicolandia. And sa ano naman, sa may bandang southern Luzon, I mean, ibig ko sabihin isa may Quezon Province, Calabarzon, di ba? So, diba yung mga ano dyan, mga kilalang mga politician, mga tawag nito, sino ba yung mga personalidad, di ba sila Revilla, yes, syempre, di ba, sa tatay niya, Revilla, kay Bong Revilla, kay Jolo Revilla, di ba, Revilla lahat, no? Lani Mercado pa, sinapa yung misis niya, tapos si Vilma Santos, parang bago lang naman si Vilma Santos, si Ralph Ricto, so parang hindi rin masyado. So siguro kapag si Vilma Santos, tsaka itong anak niya si Luis Gonzales. Ito si Luis Manzano. Sorry. So itong si Luis Manzano is magiging politician na rin, magiging successful politician. Tapos yung anak niya ay magiging politician din. Si JC Minjola, yung misis ni Lucky Manzano, ay magiging politician. So that's the time na matatawag natin silang political clan or political dynasty. Tapos sino pa ba sino pa ba mga kilala niyo, mga Remulla, pero ayun, mga Remulla, yan. So sikat ang mga Remulla sa Cavite area. Tapos sa Rizal naman ay mga ito lang base lang sa mga nakita kong mga mga na-experience ko lang, napuntahan kong mga lugar na kung saan ako na destino na assigned. So sa Rizal province naman ay ang mga nakalimutan, wait lang. Basta hindi Gonzaga, yung mga sila Tony Gonzaga, hindi yan. Basta kulay blue ang ang kanilang nasa dila ko lang nasa isip at sa dila, hindi ko mabigkas. Anyway, so move on, no. Sa Bulacan naman, sino ba sa Bulacan? Mga artista, no? Marami na mga artista, karamihan. And syempre, sa NCR naman, pag sinabi natin Belmonte, political clan ba ang Belmonte sa Quezon City? Parang hindi naman, no. Ang ano talaga diyan, Echavarri. Yan talaga yung mga political clan. Tapos sa Caloocan City naman ay ang mga malapitan. Ayan, yan ho silang mga tawag nito, yung mga political clans ho talaga dyan, like halos kamag-anakan. And syempre sa Cavite, Tagaytay pala ng mga Tolentino. So Tolentino, si Francis Tolentino ngayon ang ating senator, di ba? Tapos may mga anak niya, Mayor Tolentino, basta Tolentino lahat, pati iski chairman sa may Tagaytay City. And saan pa ba? Sa Batangas. Hindi ko na masyadong kabisado ang Batangas. Basta mga political clans, marami yan panigurado. Hindi nga lang talaga sila ganun ka famous. So ngayon naman sa NCR, break ho tayo. Makati City, syempre Binay, magpapahuli pa ba talaga, di ba, mga Binay? Naglalaban-laban nga sila, magkakapatid, walang, alam mo yun, parang sila na yung nag-aaway-aaway. Ibig ko sabihin, parang hindi man nag-aaway-aaway, kumbaga sila na yung naglalaban, nagtatapatan, nagkokompetensya when it comes to position, mayoralty position o ano pa man. Syempre Taguig, Cayetano, mga Cayetano family sa Taguig. Tapos saan pa ba, Maraming mga nga diyan, mga Fernando, Bayani Fernando sa Marikina, pero magaling yun para sa akin, the best yun. Yung the best yung sa akin, yung mga Fernando, magaling. Talagang kakaibang Marikina. Pero Kimbo, yun, si Kimbo, si Congressman Kimbo, yung mister niya, di ba? So parang parang naasiwan ako doon sa mag-asawang yun, gawa nung lahat na lang ng payong, pati sandok, pati simbahan. Alam mo yun, may nakalagay na Kimbo na pangalan, talagang logo talaga na letter QA. Kung totoosin, hindi naman talaga lapira yan. Unang-una, hindi naman sila Ayala, hindi sila Villar, hindi sila C family, hindi sila Pangilinan family, di ba? Hindi sila mga Subel, di ba? Hindi sila mga Gokongwei, hindi sila mga kamag-anakan ni Dosyotan para afford mamigay ng mamigay ng simbahan, di ba? Na galing sa kanilang pitaka, galing sa kanilang wallet, di ba? So sino-sino ba ang mga Kimbo para magkaroon sila ng ganong kadaming pera, di ba? Para ipapagawa ng mga bahay, mga projects, di ba? Sa mga simbahan, di ba? So, ibig sabihin, ang ginamit ho nila is pera ng bayan. So, ibig sabihin, kung pera ng bayan ang ginamit mo doon para ipapatayo sa mga proyekto nila na nakatulong din naman in some point, anyhow, somehow, di ba? So, napapakinabangan ng ating kababayang mga Marikina or mga taga Marikina, at least, sana man lang, hindi na nilagay yung pangalan. Hindi ba sila nahihiya? Parang ini-immortalize mo ang iyong pangalan, di ba? With the expense of Filipino people's money, di ba? The audacity. Okay, ngayon mga Ilonggo people, I know na may mga nanonood sa akin dyan. Mga Ilonggo people, eto hindi ko alam kung anong political color ni tawag nito, ni Mayor Jerry Triñas, pero sa totoo lang, impress ako sa kanya.
dahil napaka-active. Although meron akong nabasang parang may issue sa kanya na about parang overspending daw siya ng sa kanyang parang sa social media platform. O parang overspending, parang gumagamit siya ng parang milyon, no, ang ginastos niya para lang sa boosting, no, ng mga Facebook post niya para ipakita yung yung mga nagawa niya at saka yung mga development, no, latest development and updates sa kanyang syudad. So sa akin, hindi ko siya masabi na parang mali para sa akin. Akin lang naman 'to, mga kagala. Hindi naman siya mali para sa akin kasi oo, milyon nga yung ginastos niya. Pero kasi siya, parang update kasi tawag doon eh. Kumbaga parang parang media, 'di ba? Parang ginamit niya ang 1 million or ilang million man 'yon para malaman ng mga Ilonggo people, no, na hindi kasi lahat ng mga Ilonggo nakatira sa Iloilo. May mga nasa ibang bansa, nasa Manila, nasa Luzon, Mindanao, 'di ba? Sa ang daming mga Ilonggo people na wala sa Iloilo na wala silang access kasi hindi naman yan i-feature ng GMA, hindi naman yan i-feature ng ABS-CBN, 'di ba? Hindi yan i-feature ng TV5, 'di ba? Tapos sa mga vlogger, hindi rin lahat ng mga vlogger talagang daily talaga nag-a-update tungkol sa mga ganap, 'di ba? So ako, hindi ako Ilonggo, ha, hindi ako Hiligaynon, hindi ako people from Iloilo. Oo, hindi ako residente ng Iloilo. Pero talagang na-appreciate ko yung lugar kasi 'di ba, alam niyo naman hindi naman siguro lang sa inyo kaalaman na ako sobrang impressed ko talaga sa syudad dahil sa napaka-organized, napakalinis, safety, no. So check talaga siya like overall. Ano bang masasabi ko sa Iloilo? Wala no. The best talaga Iloilo, like malinis yung hangin, malinis yung kalye, tapos ang ganda pa ng setup ng syudad, ang ganda ng ng kanilang topography. Alam niyo 'yon, wala man silang highlands like Cebu and Davao, 'di ba? Na alam niyo 'yon. Pero enough na yung view, enough na yung greenery zone nila. Basta ang dami ko na sinabi about Iloilo, ang dami namang mga galit diyan. Anyway, totoo 'yun, no. Hindi ko alam kung anong political color ni Mayor Jerry Triñas, pero salot ako sa kanya. Ay na-earn, kumbaga nakuha niya ang aking paghanga tsaka respect sa kanya. So salot kay Jerry Triñas. Okay, so yan bali paano natin na brought up si Mayor Jerry Triñas. Okay, so ito pala yon. So ngayon, 'di ba, ang dami niyang mga nagawa. Oo. Siyempre bago pa si I don't know, basta kung sino pa yung mga mayor dati na basta dami niyang nagawa sa kanyang termino as mayor. So ang tanong ko diyan ngayon sa mga taga Iloilo people, nga andyan ngayon nakatira, ha, yung hindi mga nasa ibang bansa. So ang lugar ba ninyo ay may mga nakalagay bang Jerry Triñas pangalan sa kalsada, sa mga pathway, sa mga bike lanes, sa mga tricycle lanes, sa mga tulay, sa mga covered court? Meron ba nakalagay ng mga pangalan ni Triñas? I don't know. So kasi nung ako nagliliwalaw diyan for the third time, 'di ba? 3 beses naman ako pumunta ng Iloilo, alam niyo 'yon. Pero so far wala akong napansin. Ako naman ay hindi naman ako ganun ka talagang sinasadyang nag-o-observe talaga kasi hindi ko naman trabaho mag-observe. Talagang sadya lang na nakikita ko talaga at hindi ko na makakalimutan. Pero so far wala akong nakita. Wala akong namataan, wala akong napansin na or naaapakang lapida, no, ni Jerry Triñas na nakalapida sa mga daanan, sa mga kali, sa mga coastal, tawag din, sa may basta sa mga daanan, no, mga pangunahing mga public facilities and government facilities sa syudad ng Iloilo City. So parang wala akong nakita. So kung wala man talaga, edi congratulations, 'di ba? So lalo akong humanga kay Mayor Jerry Triñas, kasi hindi niya inimortalize ang kanyang pangalan na through lapida na hindi naman talaga niya pera naman talaga ng taong bayan, mga Filipino people. So ngayon, punta tayo sa ibang lugar, 'di ba? So yun ang masasabi ko is masasabi ko is tungkol naman doon kay Kimbo. Balikan ho natin yung Marikina, 'di ba? So we're talking about political clans, political dynasty, no? So ang mga Duterte, yes, may tuturing din natin sila na political clans in the political dynasty. I don't know kung tama ba yung word, pero parang naiinis ang mga politician pag sinasabing political dynasty. Hindi ko alam kasi dynasty, no, parang dynasty, parang pamana, parang ginagawang pamana. Pero para sa akin, as Davawinyo myself, no, parang hindi, bakit required ba talaga na edi sana gagawa ng constitution, 'di ba, na 3 years mayor, tapos pag nag-mayor ka na, hindi ka na pwedeng maging mayor ulit for the next election, 'di ba? Hindi performance para sa akin okay na ako sa mga Duterte talaga, kahit pa sila ang mamuno hanggang sa pinakadulo ng mundo. O akin lang 'yun, hindi naman sabihin na parang kabaliwan or parang fanatism, hindi naman siguro, no, kasi talagang prove and test it. Sa totoo lang, walang manonood talaga sa aking mga video sa Davao City.
O walang manonood. Dati pa talaga, ang laki na ng clout ng Davao. Dati pa talaga. Pag sinabing Davao, no, clickable. Pag sinabing Davao, interesting topics. Pag sinabing Davao, grabe ang clout, no. Ngayon, nadadagdagan. So, dahil yun sa mga Duterte. Hindi yun dahil sa kung sino-sino pa dyan. So, pag sinabing Davao City, grabe ang clout. Grabe ang kanyang interest ng mga tao, no. Mapa-hater man or mapa-fans, di ba? Mga fans club or mga haters, mga bashers ng mga Duterte. Talagang pag sinabing Davao, talagang clickable, talagang interesting, no? Nagkaka-interest ang mga tao na i-click yung video at panoorin. Kasi dahil nga sa napaka ganda ng Davao City. Malinis. Hindi naman siya kasing level ng Iloilo, pero maganda na Davao, di ba? So kung tanggalin natin sa listahan ang Iloilo, siguro mailagay ko sa as number 1 ng Davao City, pinakamalinis at pinakamagandang syudad na puntahan ko sa buong Pilipinas. So yun nga lang, dahil Iloilo napuntahan ko. So sorry sa mga kababayan ko, mga Davaoenyo. So top 2 lang ho tayo. Pero syempre, may mga iba pa naman mga syudad sa Pilipinas na mga maganda rin, malilinis. So kaso nga lang, hindi ko pa napuntahan, kaya bakit, what's the point, no? Bakit ko sila isama sa isa sa pinakamaganda at pinakamalinis na syudad? So syempre, yung mga napuntahan ko lang, Marikina, Baguio City, Iloilo City, Davao City, mga ganun lang naman eh. And okay, balikan ho natin yung mga political clan, political dynasty. So, kayo, ano ba? Sino pa bang mga nakikilala yung mga political dynasty, lalo sa Kamaynilaan, di ba? So, dito sa Davao, political clans. So, parang napakainit ng issue. And, ngayon, ang pinaka-point ho nito, bakit napakahaba ng video? Kasi nga, ako bilang Davaoenyo, myself, my family, colleagues, and relatives, and friends. So, mga Davaoenyo ho kami lahat ay pro Duterte. Kasi nga, napakalaking baga ang ginawa ng mga Duterte sa Davao. Transform nila from nothing into something. Tapos ngayon, ang during sa kanyang presidency, talagang gustong-gusto ko, namimiss ko talaga ang kanyang talumpati, yung kanyang statement, yung the way siya magsalita. Alam niyo yung kahit pasabihin ng iba na hindi siya statement, pero sa akin parang masyado akong nasasatisfied ako lagi, no? Nafo-fulfill, namimit talaga ni ex-President Duterte ang aking needs as a normal citizen, as a simple citizen, as an ordinary citizen, law-abiding citizen na dapat na tawag nito, yung parang magiging mannerism, no? Yung hindi yung pagpapanggap ba na ako ay isang pangulo, walang sino-sino, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan pag nagkasala sa batas. Parang gano'n, di ba? So, hindi siya gano'n. Hindi siya yung talagang kumpos na kumpos as talagang kagaya ng ibang mga nagdaang mga pangulo, di ba? So, hindi siligong gano'n. Oo. Talagang, mga gano'n talagang di ba? So, pinagmumura niya. Sino ba pinagmumura niya? Ang mga Lopeses, di ba? Sino ang pinagmumura niya? Ang may-ari ng PAL, si Dosyutan, di ba? Mighty Corporation, yung sa sigarilyo, tama? Sino pa ba? Yung sa Maynila, yung si Manny Pangilinan. Basta ang dami niyang mga na-exposed na mga oligarchs. Pinagmumura niya, di ba? Ang dami niyang mga na-exposed na mga government officials, mga high-ranking talaga, mayor, di ba? Vice mayor, ang dami niyang mga na-exposed na mga high-ranking. At dehins tayo, hindi ako nakarinig nun. Dehins tayo nakarinig ng ganun na statement, no, sa isang presidente na talagang walang kaabog-abog, no, walang pagkikibit-balikat, nabanggitan ang pangalan. Talagang expose kung expose. Oo. Sabihin, no, kung sino yung nasa narco list, 'di ba? Nasa drug list or narco list, 'di ba? Parang ganoon. Kung sino yung may mga tax evasion cases, 'di ba? Talagang walang kaabog-abog, pinangalanan. Oo. Tapos pina-explain, tapos yun pinaimbestigahan lahat-lahat, 'di ba? So para sa akin si Duterte is namimiss ko siya, yung the way siya magsalita. Kaya sa haba-haba ng aking mga sinabi dito, nasa almost 20 minutes na ho yung intro ho natin, hindi pa ho na-play yung pinaka-main pinaka-main purpose ng video, no, ng vlog. So ngayon, i-play na ho natin ang statement ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ito ang kanyang statement is nangyari ho ito last day. Tama ba? Linggo or Sabado? I don't know. So medyo nakita ko lang kasi ito somewhere, no, sa social media. So gusto kong i-share sa mga Pilipino na nami-miss na si Tatay Digong kung tawagin ng mga tao, ng mga Pilipino. So hindi lang kasi mga taga Davao, mga taga Mindanao, taga Visayas ang nakakamiss sa kanyang estilo ng pananalita, talumpati at kung paano siya makipag-usap sa media at humarap sa camera, 'di ba? Humarap sa madlang people.
So, yun. Hindi lang Mindanawans, hindi lang mga Visayans, kundi maging mga taga Luzon na rin. Ang dami kong mga kaibigan, mga katrabaho, talagang nag-reach out sila sa akin, kumusta daw ako dito, parang ganun, lalo na ngayon sa usaping politics, parang sabi, napakaswerte daw ng mga taga Davao, dahil nga, meron daw nga, meron kaming Rodrigo Roa Duterte bilang isang mayor ulit sa Davao. Samantalang sila ay nananatiling, yun, tingnan natin ang comment ha. So, may nagsabi dito sa Facebook post na ang swerte ng Davao City, maging mayor na nila ulit ang greatest Philippine president who ever lived. Tapos kami sa Leyte, the greatest lolong that ever lived. Diba? So, yun ang sabi niya. So ibig sabihin siya ay taga Leyte, no? So, ano siya, nainggit, parang gano'n, no? Sabihin natin nainggit or parang sana, no? Sana all. Gagaya sa Davao na mayroong Rodrigo Roa Duterte na magiging mayor ulit. Kibali ang ibig sabihin yan ay hindi lang Davaoenyo ang or Mindanawans ang talagang nai-inlove, no? Humahanga dito sa taong to, sa kay Tatay Diggs kung tawagin ng karamihang Pilipino. So, yun lang, bali namimiss ho natin, no, ang pamamaraan, estilo ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Kung paano siya manalita, makipag-usap, makipagkwentuhan, sumagot sa mga interview sa kanya sa mga media at humarap sa camera sa buong madlang people. Okay, so panoorin natin, no, pakinggan ang buong video. Depende na sa inyo kung panoorin nyo. Basta ito is for the record lang to, no, para meron na tayong babalik-balikan ako mismo, no, bilang tagahanga at sumusuporta sa mga Duterte, lalo kay Tatay Digong. So meron akong mababalikang video, no, kung paano siya magsalita. Lalo edad niya ngayon is 79 years old na siya, so matanda na. So kahit pa sabihin natin tumaas man ang kanyang edad, tumanda man siya at parang ramdam din natin, no, kitang-kita natin na humihina na yung kanyang physical na pangangatawan, pero yung kanyang utak ganun pa rin, no, kung mag-response. Matalino pa din, magaling. Okay, so enjoy ang video. Mr. President. Yes. Mayor, may we know what's your purpose of calling this press conference before our questions? No, sandali ha, mukhang hindi tayo nagkaintindihan. Akala ko ba kayo ang gusto akong kausapin? Which is which? You want to talk to me or I want to talk to you? We want to talk You know, we want to talk to you, You Mr. know, President. press and public service, hindi na kailangan kung sa those initiative. Inaambos nga ninyo kami. Let's put it this way, I invited you for this press conference. And siguro, it's better for us to be sitting down. Papa, you make yourselves comfortable, but if you want to get a closer view of me, I want to know the reason why. Gusto niyo malaman kung pumayat ako o tumaba ako? You know, dadating yan sa panahon ng buhay ninyo. Pagka ang tao tumatanda na, pumapayat na. Tumatanda na po ako. Pero I can still respond to questions from media. Mayor, filing ngayon ng Certificate of Candidacy until Tuesday. Marami po nagtatanong kung anong plano po ninyo. Well, hindi tayo nagkaintindihan dyan. Akala ko ba retired na ako? Did I not announce it several months ago? But you're thinking that I'm running? You are speculating that I am running. Is that the popular notion sa... Yes. Yes, Mr. President. Yan ang isip ninyo. And it is almost a... O sige, tatakbo na lang ako. Gusto ninyo. Mayor, si Salvador Panelo, tuhak daw ang dili daw senador o mayor, ayan,
imudaganan according to attorney. Well, let me put it this way. Kilala naman niyo ako. I've been your mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. Well, anyway guys, I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. Sir, are you considering local position? Well, I am open to suggestions from the media. What do you think I should be gunning for? You yan. Mayor. Who else? Ikaw. Sino pa? Also the Of course, Mayor. Mayor tayo. Mayor, sure, Kaya mo Mayor. pa, Mayor. Kaya mo pa. Sure, Basta Mayor. Ayun nga tayo. Ayan ang gusto. Is it a public clamor? Among sa media? Yes, Mayor. Or is the media's sentiment now reflect the Yes, of course. community Yes, of course. gusto ng tao, ibig sabihin? Yes. Yes. Sige, magmayor tayo. And Mayor Baste and What will happen to Mayor Baste? He should be the vice mayor. Kasi ako matanda na 73 ako ngayon. I should be, I think about mga 75, 76. May cancer kasi ako. Kung makakalain yung lahat ng tao, healthy. Baka hindi pa rin inabot. It's going to be Duterte, Mayor, are Duterte. you going to appear kasi yung quad com ng Congress wants you to appear sa Well, if it's their pleasure, why not? so are you going to Yes. Ano gusto nang malaman sa akin? they're investigating yung extrajudicial Ako totoo yan. and yung relations sa Pogo and other Wala ako. Wala illegal drugs. tayong pogo. Kaya na namamatay yung mga tao dito dahil sa illegal drugs. Pogo, that is, we are too far away from that. Hindi mo ka alam maglaro ng pogo. Alam mo maglaro ng pogo. So you're going to appear, Mayor, Sa, sa Congress. well, if they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. How do you feel, Mayor, na yung mga pulis natin like Karma, De Leon, and other PNP, ginigisa, ngayon contempt sila, mukhang hindi makaka-Christmas with their family dahil They will have my support and legally. Ikukonsulta ko sa mga abogado. I would leave it to the lawyers to hindi ako practicing lawyer. So I would not know the dynamics of what are the rules now. All that I can do is to provide them with lawyers. Tutulong talaga ako sa police pati military. Lalo na in the performance of their duty, itataya ko pati ang sarili kong reputasyon.
Can you comment about the Congress? You've been a congressman, Mayor. Tapos ngayon, ang Congress, mukha naging investigating body, mas masakot mo sa NBI. Contempt ng kanilang mga resource person. Ang suggestion ko nga, i-abolish na ng NBI, pati police sila, ano? That's my suggestion. You tell me. Mr. President. Mayor, sabi ni Inday, may Duterte tatakbo ng senador. Sino kaya? Paulo, Basti, or you? Not me. Hindi ko na kaya sa. Basti siguro? Ganun ba? I really do not know. Hindi kami nag-uusap sa. Binisita nila, Mayor. Truth to tell, we have yet to sit down at this very late filing na of what we would like things to happen sa aming political life. Ako, I'm ready to retire. Hindi naman ako sa marunong, but maybe the desire to be senator, mayor, or nandyan, but ang problema, ang katawan, ang hindi na. May trabaho kasi yan. And if it would entail or require me to travel a lot, physical movement, mukhang hindi ko na. May ano kasi ako, may imbalance. Kasi yung pera ko sa right pocket, pati sa left, hindi it's not even. Wala na ang pera eh. Kaya baka tatakbo ako. Totoo. Ngayon, sino pang dadagdag sa PDP line-up for senators? Sa totoo talaga ha, frankly, wala pa akong, hindi ko pa na, I have yet to read the list na nag-file ng ano nila, candidates. Hindi ko alam sino yung nagtuloy, sino hindi. Kuya Mayor, kung siya debate sa usa ka famous na Rodrigo Duterte nga ang iyang apo na nakaroon sa politika. Si Rodrigo Duterte nag-file na sa iyang COC for councilor. How about Kapitan Omar Duterte? Will he file for congressman in the 2nd district of Davao? Gusto man siguro nila ako, ilatanan, ihatag na lang nila. Give it to them. You know, ito Adre, wala itong ano. Do you know the reason why? It's because we come from a political family. Even in the now, post-war, basahin ninyo, i-google na ninyo, nandyan yan. Post-war, right after, ang tatay ko, naging mayor na ng Danao, which is a city now. Hindi talaga nawala sa politika. Pagdating dito, he served for a few years as a secretary to the board or provincial secretary, they call it. Then politics again. And sa kanya. So, political family kami. I am not surprised even if I do not want them to. Kasi magulo, hindi naman walang kwenta. Pangit naman pakinggan, pero merong trabaho mas maganda pa dyan sa magiging politiko. Hindi ka naman masyadong magnegosyo ka, magyayaman ka. Ngayon, kung pasok ka ng politika, magnakaw ka talaga. To assure you of a comfortable and luxurious retirement. Kung hindi ka marunong magnakaw,
I think that at one time, sa buhay mo as a politician, you better stop and think of going into a more profitable or productive life. Hindi ka makaasa dyan sa sweldo. Kailangan magnakaw. Ngayon, kung hindi ka marunong magnakaw, paano mo nakawin? You have to falsify, you have to ghost project. Hindi natin kaya yan. Kasayang naman ang iniwan ng tatay ko na ito naabutan pa man ni John Ledesma. Kasayang naman yung legacy ng tatay ko tapos sisirain mo na ng gano'n. I mean, makinabang pa siguro ang next generation, mga apo ko. President, Mayor, would you like to comment? Kasi pagdating ngayong election, sabi-sabi, yung mga Nograles, tatakbo yung tatlong Nograles. Ano yung reaction? Sige mo yung nakatakbo. Sige lang lang kami hintay. Well, alam mo, modern day, lumipas na yung Almendras, Duterte, Veloso. Na, may bagong crop, and there will always be contenders for public office. You should not begrudge the Nograleses if they also want the distinct honor of being their public office, congressman, mayor, or what else. We do not have the monopoly of ambition and desire. Kagaya ko, kasi tatay ko pa. At hindi yan lang umpisa dito sa Davao. Sa Danao pa nga. Right after the war, siya na yung nag-umpisa ng mayor. Tapos pagpunta niya dito. Parang continuity of so yung politika hindi talaga naalis sa buhay namin. At most, maybe in all probability, mukatay pa na sa among mga apo. May umuhing mayor sa gawas dahil sa pagpailig Martes man nagnanikit ang Nograles sa Duterte. Pag mudagan ka o mayor, walay Nograles mudagan o mayor. Apan kung di ka mudagan mayor, kung si Basti tabanan nila ako mayor. Sa imo. Gusto na kong file tanan. Para bibo. Pangit naman yung eleksyon na ako lang dyan. Dili sila mulaban nimo, pero kung si Basti daw labanan, na ay Nograles na mulaban, kung si Basti mo parelik. Pero kung ikaw mo kandidato, si Basti, huwag mulaban ng Nograles sa iyo. Wala balita doon sa gawas. That is not the proper question. The proper question is, I don't know kung sabihin ng Diyos na mamatay ako bukas, I will not tinker with politics anymore. O bigyan lang man niya ako ng isang single cell of cancer at hindi ko naman tinatanggihan yan kasi matanda na ako. Hindi na makialam. Pero what am I supposed to do? Yan ako sa bahay. Pagising ko, nakatingin yung asawa ko. Pag uwi niya, nasa sopa ako, nagbabasa ng newspaper, tinitignan niya ako. Pag uwi niya sa gabi, nandiyan sa TV ako, nakatingin. Masama ang tingin niya sa akin. Ano ang dapat gawin ko? Magpalit ng asawa, patayin ko yung asawa ko, o
I find something productive outside. Find something productive outside. Yes, because alam mo, kung magtrabaho ka, you get to solve so many problems and marunong naman ako magtrabaho siguro, dumaan naman ako dyan. At sa awa ng Diyos, I would not judge myself, but I would say that binigay ko lahat. Yung pagkatao ko, yung edukasyon ko na nakuha ko, I was able to make use of my being a law practitioner, then being a prosecutor, then being a congressman. You're trying to raise your hand kanina? Sige. Mayor, Mayor. I would like to get a reaction regarding you. Kasi yung may ibang, nayo bang pupo sa tawong puso na member na Ano ba? sa na mobile meeting sa other part. What is your statement? Good. I do not want to have a heavy machinery. Mas mabuti. Frankly, bakit? Minus ang gastos mo. Hindi ko naman sinasabihin na wala silang pera. Pero if you're the head of the party, kung baka tatakbo ako ng mayor, ikaw talaga ang mas mabuti sabihin mo sa kanila na ang request ko, may earnest request, is lumipat na sila para makamura ako. Total, nandyan sila o hindi, manalo man ako. So, anong silbi nila sa akin? No? O balik tayo rin nila. Anong silbi nila sa akin? So, Mayor, you are running. Walking na lang siguro, matanda na eh. Kasi na-confuse ako sa sabi niyo. You said, Hindi ba, hindi ba? Final. Pinani na lang kano sa kamupile mayor sa Martes, kaya magbuhat din mo sa Comelec. Huwag kang makalang sa buhay ko. Hindi na ako nagkailang sa buhay ko. Maybe, Hindi nga na ba yakahang, kami rin nag-endorse sa imo. sige, palamig lang kayo. Pagkatapos. Pagkatapos lang. Samok-samok mo lang mga to. Yung kabila. Alam mo, 30 years na gano'n sa okay yung isultuhan pero sawa ng gano'n. Mayor, kasi kasultin mo lang yung mga Mayor, kailangan Mayor. Mayor, officially, Mayor, asata. Ay, ano tumukot na nila. Mayor, asa naman na ito? Alas 2 na. Mayor Duterte. I'd be happy to, guys, I enjoy the company of media. Maybe, hindi siguro in the early years. Pero nung nagtagal ako, parang barkada ko na kasi ang media. Naging barkada ko. Hindi na nga ako namimili na lugar. You can ask any question from me. I'd be happy to respond. Wala naman akong sikreto. Wala naman ako
Matagal na akong mayor. Nakita naman ninyo ako. Nakita ninyo kung paano ako nag-mayor. Nakita ninyo paano ako nagnakaw. Kung may makita kayo, kasi ako mismo ang nagnakaw, hindi ko nakita kung saan yung utang ina ninakaw ko. Or otherwise, I would not stop survive politics. Kung pumasok ako sa korupsyon dito sa Davao, kaya nga si Juno. Hindi ka tatagal dito. If you're a corrupt mayor, maybe limited ka, pinakamataas mo one term. Hindi mo matago yung City Hall, paano mo nakawin yung pera. And you have to have a good excuse of getting the money from the cashier. So Duterte Mayor, tandem. Sino ang ano ko ka? Poste. Sino man sa kanila siguro? Ewan ko si Pulong kung tatakbo ng congressman. Pero ako kay Pulong, alam mo ano? Ganito ang trabaho ng congressman eh. Pag magtanong ang mga tao saan si congressman, sa Maynila siya. Pag ang mga taga Maynila magsabi, saan si congressman? Nasa Davao siya. Yun lang. Kung ayaw mo magtrabaho, ngayon kung magtrabaho ka, si congressman, hindi naman lahat ng panahon sesyon eh. You're given a lot of ilbero mo dyan sa paggala mo as a congressman. Maganda nga ang congressman, pero you know what? You cannot solve problems. For you, for your community, and for your fellow men. Ako ang nasanay ng ganun. Kaya mas hinahanap ko yung trabaho na yan. Hindi ako pwede ni congressman. Gusto ko makinig ako sa opisina, mapupo sila diyan. Ano problema mo? Sir, ganito sir, yung asawa ko, away kami tapos iniwan ako, sumama sa ibang lalaki. O padala mo pa ng pera, sabi mo nang balik dito. Saka maghanap pa ng iba po, ang ina ka naming loob. Diyan kayo magtanong ng gano'n. Karaming babae dito, tapos yan ang sabi mong problema sa akin. Hindi yan problema. Huwag kang sumbong sa akin na iniwan pa ng asawa mo. Utang yan, dapat nga mag-blow out. Dalan mo ko ng leksyon. Ayaw mo pa yan. May bago na naman. Hindi ako ganda. Ganda yung... Sadya ba yung ano mo? Natural. O, pinabutas mo lang siguro yung ano. Mayor, announce si VP Sara that you'll be running for Senator and also Mayor Baste and Pagpulong. Ang totoo talaga niyan, we have yet to sit down. Kailan ba deadline? 20, no? January 20? Tuesday, Mayor. That's the beauty of cellphone. Basi nakahiga ka sa kama mo, sa ikaglubod sa buka ni mo, istorya mong politika mo, mas may dagana ni mo. Cellphone eh. Hindi mo kailangan total, hindi man kami mong kalaban sa politika. Dito, gusto ka dito ka, o dito ako. Dito ka, dito ako. O dito ako, dito ka. Malagay mag-usap, Mayor. Muna yung problema. Ikaw nila i-arrange.
Hindi kong makontak na yung telepono nila. Alam mo yung, kung wala sabihin sa kanila, yung mga gago na hindi sumasagot ng ano, sa hearing. Ako kanina, I've been calling Baste since this morning. Totoo, sabihin mo sa kanya. Gusto ata niya kalabanin ako sa politika, okay lang. Mayor, emotionally, yung mga tao na trusted ni mo ba nagkaroon ng investigan sa Quadcom, sabi yung feelings ni mo. Wala bang nangyari niyan? Pero emotionally ba? Nasakitan? Wala. Sanay man ako dyan sa ano. Dumaan rin ako sa Congress. Dumaan ako pagka-prosecutor. Pati yung mga yan, dumaan sa akin ng fiscal pa ako. Anong advice mo sa kanila, Mayor? Ako, pagkayang police, military, mali o tama sila, pag maghingi sila ng tulong, tutulungan ko. I am talking as a lawyer. Kasi malapit ako sa military pati police. And I still believe until now that without yung binigay na suporta ng military pati police dito sa akin sa Davao, I could not have succeeded in transforming Davao to what it is now. A beautiful city. Dito din, patayan doon, patayan dito. Ngayon, nung na-mayor ako, nag-usap kami lahat. Bakit man tayo ang mamatay? Di patayan mo silang lahat. Gobyerno ako eh. So yung mga NPA, they don't have no business asking me bakit ganun ang ano. Nasa gobyerno ako. Yung mga gangster niya, mga sindikato na masakit, putang ina, gobyerno ako. At kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early, sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar, kalaki naman ng Pilipinas, mamili ka, Cebu, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao kasi kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Yun ang sinabi ko noong mayor ako. Hindi sila naniniwala. Ay sabi, extrajudicial killing. Putang ina, wag na natin pag-usapan yung sinabi ko sa inyo, wag gawin ko dito. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na mag-bloom sa sarili niya. Na walang problema ang tao dito. Hindi ko kay laking Davao ako eh. Dumating ako dito, nakakarang ba? So do not fuck with me. This is my city and I want it a peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo kaagad. Kasi pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, i-contact na nila yung kung sino itong ulol na to. Kasi mamamatay talaga yan. Ayaw ko masira ang mga anak natin. Ayaw ko masira yung syudad ko. Ayaw ko ng putang inang droga. Punta ka dito, magdegosyo ka, kung wala, maghanap tayo. Hanapan kita ng paraan paano ako makatulog. Gobyerno to. Dapat ang gobyerno tarong. Kung magpasok ka dito, mag-hold up ka, magpabili ka ng droga, naghanap ka ng kamatayan, putang ina.
dito sa Davao, maghanap buhay tayo, mag-asawa tayo, tayo ng pamilya, may mga anak tayo, maghanap buhay tayo para makapag-aral ang ating mga anak. Hindi hope pag natanda na tayo, mamatay tayo, yung second generation ng Dabawenyo ang mag-take over. Kung hayaan ko ang Davao na puro lango ang mag-take over that will never happen. Nakikinig yung human rights, utang ina, makinig kayong mabuti. Just one word. Do not fuck it here. Basta ako mayor, hindi naman ako istrikto. Nakakamali yung tayo, traffic. Wala yan. O yung mga droga, mag-hold up ka, mag-kidnap ka. Do not expect na pag mag-enkwentro tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na ako sa'yo. Kayong mga hold-upper, tapos i-rape ninyo yung mga biktima ninyo, patpatayin ninyo, kuhanin ninyo yung pera. Do not expect na kung ako ang mamayor, mag-enkwentro tayo, bubuhayin ko kayo. Talagang papatayin ko kayo. Dapat makinig ang human rights dyan. Kaya dapat yung human rights magkampanya. Magkampanya sila turo. Huwag kayong bumoto kay Duterte. Mamatay yun. May paglalagyan. Kami nga bitaw ka mayor. So, Mayor, how do you rate your success sa anti-drug campaign? Wala ako. I cannot. It's for history to judge me. I will not. Hindi ako magsabi na nawala yung droga sa padawon. I cannot pass judgment upon myself. Basta itong Davao will remain peaceful. Davao will remain ideal for our children to grow. Kasi pag wala na tayo, gusto ko ang Davao, ang papalit sa atin, yung batitino na tao. Ayaw ko yung durugista na maging konsehal, maging mayor. Masisira ang bayan ko. Kaya ngayon pa lang, papatayin ko na kayo. Klaro yan. Hindi ba klaro? O, di sabihin mo sa human rights. Sisirain mo ang buhay ng tao. Sisirain mo yung pamilya. You destroy the future and you create chaos in the city. Sino ba namang gago na putang inang mayor na papayag yan? Ang papayag yan yung mga ulol na mayor na talawan, na mga ugok na gusto lang titulo mayor, wala namang ginagawa sa syudad niya. Ayaw ko ng titulo. Ingin na titulo. Basta ako, huwag kayong do not fuck it here. Go somewhere else. So if you will be the mayor, Isali kita. Vice, ang mga drug rehabilitation mayor, dili na kinahanglan. Ang drug rehab, mga rehabilitation. Yung maabot, alang patay mo. Pero dapat, wag na magdagdagan. Wag na sila magdagdag ng biktima. Ngayon, presidente ako, medyo minus-minus man, pero hindi ko talaga kontrolado ang Pilipinas. Malaki. At saka may kanya-kanyang kingpin. May mga king daw yung mga politiko. Yung mga hindi kagaya dito, kung mayor ka, tawagan mo ng pulis. Putang ina na kabawi rin ngayon. Kasi
Ayaw kong, Mayor, comment about kay Mayor Mabilog sa Iloilo. He's now in the country. Bumalik na at siguro tatalo. What can you say about it? it's no longer wala na akong power mag-hapos kanya. Nung presidente ako, Patay mo na. hindi ko man siya nabutan. Ngayon bumalik siya na hindi na ako presidente, hindi na rin ako makialam. Kasi wala na akong power. At bakit pa problema na ng presidente yan. Ako tapos na akong dumaan whether I was really successful in my anti-drug campaign or maybe to put it more kung may diferensya ba sa panahon mo. Was there at least bumaba ba ang drug-related crimes pati yung drug itself? Pero kung ma-mayor ako, sabihin ko yung ngayon nagdadruga, umalis kayo. Kasi pag mayor, papatayin ko talaga. Cross my heart. Pero Mayor, he was saying na it was an injustice to yung ginawa sa kanya. Sino? Mabilog. And also, former Senator De Lima was saying na he's going to hold those who sent her to jail accountable. Oh, ano yung naghahawak ng susi sa jail? Bakit mo tayo mag-alaman? Bakit mo tayo matakot dyan? Hindi mo na ako naghawak ng susi dyan sa ano? Tapos, Mayor, they are going to invite you and Senator De Lima sa one committee. Oh, anytime. Dilema? Anytime. Kaya hindi mo namimiss si Senator De Lima, Mayor. Well, as a human being, I would say that as much as possible, I just want to make peace with everybody. But if she starts to fuck everything, hindi kita atrasan. Parang she just Wala naman akong pinikulan. parang, May kopya pa ako sa video eh. parang she also wants to make peace. So, parang, Well, that is another thing. Kaya sabihin, di ganito ka. Tanungin ko sa kanya, anong gusto mo? Siya yung may bagahe. Alam mo, hindi niya dapat ako. Alam mo kung bakit? Sige siya yaw-yaw sa akin. Hindi ako sasabi. Bitawan ko lang yung video ulit. Magpakopya ako. Yun. Pati sa Amerika, pabili ko doon sa retail na mga X-rated. Yung mag-rent, di man daw to tinuro Mayor. hindi magtinood. TI. Tanawa ni Mayor. Tanaw sa Mayor, kami mga Gusto niya tignan uli. Sabihin niya uli yan. Kasi bitawan ko, sabihin mo. Pero Mayor, Sabihin mo, sabi ni Duterte, you make that statement again publicly. And I will prove publicly na ikaw yung sa picture. Pati yung totoo. Ayun, nagkapilo yung babae. Kami na malaki. Comment ko sa pag-meeting ni VP Sara and former VP Lena. Hindi ako nakikialam dyan. Wala. Tsaka wala akong alam. In fairness. To me, to them. So, I cannot comment. Maiso Prihera ni nagtatapang sa administrasyon doon ay plano ng diktador. Kung ilang gusto ang lindahan ng atong 1987 Constitution from Presidential to Parliamentary. So, vote pa sa vote nga gustong magdiktador
sa masyalamahan. Nakatabang ang may supreta rin. Padayon pa ang may supreta dito. Well, this kind of government, form of government, parliamentary, and itong presidential type, yan ang differentiation yan eh. So, premier, which is elected by parliament, a president elected at large by the people. Alin dyan sa gusto ng Pilipino? Referendum or a plebiscite for as long as it is carried properly at walang mga terorismo o yung i-corrupt mo yung electorate. I will go along with the wishes of the people. I cannot be more Pope than the Pope. Ang po ang tao ba? Kung gusto ng tao. Ultimately, it is the people that will eventually decide. And what the people will decide and what the people would want. I want the military and everybody else magsunod sila kung anong gusto ng tao. If the sentiment is shown in a referendum and a plebiscite, I'm asking the military to obey the people. Yun yung amo ninyo. Yun yung amo natin. Else. Karon pag gawas na ako ng resignation. O pag gawas na ako ng resignation, maglingkod ako dito sa higher na putang ng opisina. Lumulingkod na ko nga to. Uba na ka. Mayor, ano po, Mayor, yung left and right, ayuda lang. Again. Ayuda, Mayor. Yung ayuda, Left and right. left and right. Ayuda. Ubos yung pera ng gobyerno niya. Yan yung walang project ang gobyerno. Putang ina ginawa ng ayuda. No bridges, no new bridge, o walang repair, wala lahat. Walang infrastructure. I am not passing judgment sa Presidente. If that is what he wants to be remembered, na puro ayuda, President ayuda. I don't know what's my, ano ang tawag niya sa akin. Ako siguro, presidency putang ina. Meron mo yung sabi ni VP Sara na yung national budget daw ang hour is something ko kasi Speaker. Kasi, ay, totoo naman talaga. That's the reality of ang makakorek lang yan talaga. If you want to correct ang military. But itong military kasi, medyo may ewan ko. I do not want to say the word. You know, if you're in military, just like in the other countries, hindi ka pwede magkudeta tapos ibigay mo kinabukasan, ibigay mo rin sa mga putang ina na. Kaya ka nagkudeta kasi hindi mo nagustuhan tapos iiwas sa uli mo. Kung magkudeta kayo uli, bigyan mo ng, how would I call it? Bigyan mo ng
panahon na maghinog yung reforms na gusto nila. Hindi ba kaya magkudita kinabukasan, ibigay mo kagad balik. So, Mayor, You're wasting your time. are you saying na you're in favor of military junta? Hindi rin. Kasi, but I would not, kung magkudita sila, hindi ko sila pipigilan. I am sure that itong mga bright to, galing itong PMA, dinidikdik, pareho rin yan sa AB noon tayo, AB man tayo. Alam nila what is good for the country. Eventually, if they decide one day that they should go into, one day they would realize that it would be futile, it's up to them. Wala akong Pero kung maglapit sila sa akin, magtanong sila, sabihin ko talaga, kung magkudita kayo, kung isang semana lang naman, do not waste the time of the people. Pahinugin mo muna, then call for an election. Okay, talagang demokrasya man tayo. But you have to get rid of corruption, dyan sa lahat na alam nila kung saan hanapin yan. And I'm referring to the idealist. Yung mga bata, yung matatanda, wala na, beyond repair na yan. It's the new breed of young officers. Yung may fire may idealism pa sa utak nila. People power daw Mayor. People power. Kapoy na. Mayor, nga nung Mahurot ang maruyag hupya da sa igro. May tabo. Mayor, nga nung wala na tayo na itong maisobran yun. Saan? September 21. Diba na yung maisobran yun? Then is that because wala na yung appeal ang Kingdom, KOJC, nag-withdraw silang support? Or higit silang support? Unang-una, in fairness, ang yabo o fair akong gidungan o pronounce, mayabo ko. Yung Jesus Christ, they're not supposed to tinker with politics. My advice to them is to paraplin mo. Stay where you are sa religious lang din. So it was your advice, Mayor. Your decision, opinion, your advice. So you're the one that Istorya mo ni Pastor Guloy after. Huwag ninyo. Iyan na sabihin ko kay Pastor Kibuloy. At alam ni Pastor Kibuloy yan, na ayaw ko yung religious, hindi lang sa kanya. Yung religious denominations mo. Kikialam sa... Mayor, ang police lawyers ba, they are studying na yung mga statement, your statement before, kung it will qualify for obstruction of justice. Sino? Yung mga lawyers. Sa... They are considering daw, they are studying it, yung mga statement before showing na you were, you will, where was the pastor? Saan sila nag-graduate? Parang kay knowledge. Saan sila nag-graduate ng law? Yung mga joke ng Mayor kasi. Yung Mayor, they were saying na parang Obstruction of justice. you had knowledge na kung saan nagtago si pastor, and then you did not tell the government. So that is tantamount to harboring or hiding, concealing
fugitive of the law. Sabi ko, saan sila nag-graduate ng law? To be more specific, Mr. this President, statement came from Torre. Hindi yung No, nila. the police lawyers. Ah, Yung police lawyers, and it came from Torre. And it being voiced out by police lawyers. No, sir. Marvin. No, sir, we were able to interview the police lawyers. Yung sa Region 11 and Region 12, they were assisting the Yeah, case. they're lawyers of Torre. Tell them to go back to law school. Or if they want, Bakit, Mayor? hindi na kailangan obvious na. Mag-arrange lang na magharapan kami. And I will listen to them. And I will tell them why na dapat ang kinuha nila commerce na lang. Mas marunong po sila sa akin. Mayor, paulit lang. Mayor, natak pa yung mayor dito ulit sa Davao City. Na alam mo, nakalimutan ko na yan isa. Kayo kasi ang nagsiyodyok. Ngayon, ginaulit-ulit ninyo, anong tuloy ako I'll be tempted. So, anong decision natin ngayon? Ako, I will go with the majority view sa media. Yung wag tayo magbula na walang kaibigan. Ano ang dapat anong tingin niyo? Dapat ako maging mayor uli? Yes. Ikaw. Tandot ako kung minang ikaw. Mayor. Dua ang cellphone. Ikaw. Bantay ha pag nagkalit-silit ang dabaw ko. Ano yung sagot, Mayor? Yes or no po? Tatakbo tayo ni Mayor? Yes or no? Bakit ganyan? Confirm ka na kanina. Bakit ganyan? Confirm na ka kanina. Nasagot naman yung kanina naulit nyo eh. naulit na siya. Mayor, meron ka ng kalaban. Sino? Bishop Alam mo, may sarili rin akong hindi na ako Roman Catholic eh. May religious sect rin ako. Ang ranggo ko doon, kardinal. Labanan ito ng bishop at kardinal. Maganda ito. Baka maano ka ngayon kasi ang kataporma niya, tanggalin niya yung cashier's office ng SPMC para wala na daw mabayaran yung tao. Libre na lahat ng pag-hospital. Tanggalin niya yung opisina ng cashier. Wala na daw cashier ng SPMC. Putang ina. Okay yan. Yun na lang, sabihin mo sa kanya lang rin. Okay, pareho gusto ni Mayor yung program mo. Kaya Hindi mo sa kanya. kaya ba yun ang Mayor? Tama yun. Wala na eh, kahiro. Kaya Oo, tama yan. Maganda yan. Gusto ko na. Cardinal Rodrigo, Bishop Road. Mayor, Kandidato ba siya? Kaya naman sa kanina. Maganda. Sana manalo siya. How I wish. siya yung nagsabi noon na magiging zombie ang mga tao pag nagpa-vaccinate. Oh, yes.
Siya yung bishop na nagsabi na Kampanya. pag nagpabaksin kayo, in 6 months, magiging zombie kayo lahat. Mamamatay kayo, magabol kayo ng Siya yun. Very prophetic. Mukha ang lahat ng dadahan kayo. Mukha yun. Kuya Mayor, I tend to agree. Yung mga ano ninyo, ano na eh. Kung tagadi mayor, mas matsambahan mayor ba? Tagadi. Sus, kalipay na lang na ako. Kuya Mayor, Pero tinalo ako ng bishop. Pero friends naman daw kayo, Mayor. Ha? He was supporting you daw during sa presidency and during... Wala na akong problema. Kung Kasi sabi niya, mahina ka na daw. Okay, Mahina siya ka na daw. mahina na ako, Mahina ka daw. saan ako mahina? Sa ganon? Sumusay. Eh, ginawa daw niyang prayer mountain at kuta ni Paragon noon. Siya lang daw ang nakagawa niya. Doon sa Pakibato, siya daw ang nakapano kay Paragon. Totoo yan. Kita niya dito. Totoo yan. Kita niya dito. Kaya doon na kayo magsimba. Huwag na doon yung kay Pastor Kibuloy. Lipat na naman tayo ng bagong ano. Anda, nagyan mo yung buag kalyo diya. Kuya Mayor, usa ka kongresista sa usa ka probinsya sa Davao Region. Nagbatikos, nag-atake kang VP Sara because isubo siya sa iyang malangkalyang or sa sobranggo sa kongreso. In exchange of something, ayuda, lahat-lahat ibigay para sa kanya. Ibatikos niya si VP Sara, posible ba na kini nga kongresista ni ay moatbang bagid niya sa probinsya? Ino na lang nato sa probinsya sa Davao de Oro. Ato sa dagan dito. Incumbent Congresswoman. congresswoman siya. Ibatikos niya si VP Inday in exchange of something na naa siya karon periods of ayuda. Posible ba na doon na siya kaatbang karon sa iyang distrito dito sa Davao de Oro? Kung wala pa sa dalan nato siya. Lisod maging istorya buang. No? Sa pasardi lang na. Mobito na din sulod og silda kay di matapos ang istorya. Mayor, ang PDP ba makikipalyansa or ngayong suporta sa PMP ng Partido ng Masang Pilipino, kanang federal, o katong kay HERA, sa Liberal Party, may meron pang kasintay ni Ato kang Lenny Robredo, may possibility na. I cannot answer that without consulting the... I do not own PDP. It is not my property. It is a collective body. I have to ask them. Mayor, with permission kay Sir John Ledesma, ganito na nga. Okay lang ba sa imo nga si Congressman Maricar Zamora na ay magkalaban sa 1st District of Davao de Oro in the person of Kapitan Franco Tito? Kuya Franco dito? Who is present here today? Yes. Hello, Frank. Grand Dagang Spider. ka? The Grand Spider. Congratulations. Uy! Wow! 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 Sige. I So you're endorsing Are you endorsing now, Franco Tito? Demokrasya man eh. Ilis-ilis na po. Suluhon na mo. Demokrasya de tanan dapat makatilaw. Pareho na ko. Katilaw ako. Tilaw akong gabagay. Ako lang nung anak. Pero lang yung tao. Inday. Tapos Baste. Okay lang.
So again, you're endorsing Franco Tito. Siya may naaron lang alam Windows ko suwa. Mabuti na galing siguro na siya kaya magpa-endorse. Endorse. Mayor, yung Dili, ano yun eh. Kanang, di anak na. Okay lang. Alam mo, pareho man tayo kagikan ba? Nagsugod tayo kapobrehon. So, wala problema pagsabot na to sa problema. All you have to do is, o sige gana nimo. Tabangin lang dito. Na ako may maragbalita ko may kwarta ko man po. Tabangin yung tao kay lipiran ito po review. O kitang mga pagtanaw sa uban mo na pero ugwa gutang politiko dili ta mosulod sa problema sa katawan. Luoy kaayo. Luoy kaayo. Total ang gobyerno na ikwarta. Wa dang magamit sa sakto. O dili wa magamit ki kawat sa mga putang ina. Kung may problema diya. Pero og naata niya mo bantay ta, niya maingon ta. Siyempre, naman ta sa gobyerno. Padre, nandito man tayo sa gobyerno lahat. Hanggang dito lang ang kalukuhan namin. Yung mga allowances, mga gano'n. Pero yung basic na pera pang for what the office is really intended for. Oh, Google din. Yung allowances, okay, ubusin mo. Mayor, mga tanong ko, Mayor. Ito ba yung ilang i-discuss sa Congress na yung patay daw sa sa usa ka board secretary sa CSO na ordered daw by Garma, and then Garma ganda sa pinakataas. Well, there are always theories. Ang pinakadoon, ang katapusan ni mong away sa kinabuhi, anang adlaw, mo ginay mabutan. Kung namoy lalis, ikaw yun na ang mabutan. So, okay lang na. Pero, ipa-imbestiga lang, then you're always, kung na ay tanaw nilang ebidensya, i-file nila, then let us go to court. Total sa korte, buhian na ni mo tanan ni mo gustong buhian kung sa klase ng ebidensya. Tanang theory nganong gipatay, unsay gipatay, pilay gibayad, isulod ni mo tanan. And let the other side repudiate your theory. Now, that's the basta na lang ang korte. Wala may problema. Eh, basik ana-ana ang judge. Pag-abot ana sa Korte Suprema, magawas ginang tinuod. That's the beauty of our judiciary. Makaasa ka talaga. You can always assume and even presuppose na there will be the ultimate justice na makuha mo sa Supreme Court. Maraming utak dyan eh. 15. Mayor, yung mga congressmen, Mayor, you were, pilit nila na nililink kayo romantically ni Colonel Garma. Any reaction doon na kayo? Sabi nila na Kung pilit kayo na may relasyon daw kayo, Romantically. yeah. romantically linked lang kaya. Oh, anong totoo doon? O romantically linked lang.
You know, Hindi sila, diretsuhan ko na ngayon. Sabi nila nag-intercourse kami, sexual intercourse. We have done. Ano, kaya sabi tatanungin mo sila. Sabi ko nagtatanong si Duterte, nag-iyot ba daw may? Use the word. Relasyon man ka. Eh, yung mga ganun-ganun na patapsing yun. Diretsuhin na natin. Nagkauyap ba yan sila ni Duterte o giiyot ba ni Duterte si Garma? Diretso na. Iparinig mo yan sa public. Mahilig kayo sa chismis kayo eh. Lahat ng pulis malapit talaga sa akin. Alam ninyo taga Davao na ang pulis magkakaso lalo na in the performance of duty. Akin talaga yan. Ang kaso sa pulis na performance of duty, akin dyan, mayor ako. Walang problema yan. Hanggang personal nila. Ngayon kung nagduda sila o may chismis na nag-iyot pa may nagkarma, pangutan nga sila, ingna o, nag-ingon si Mayor. Para wala na isamok. Lami. pero they're also saying na gikan dito ang order sa inyo. Sa Ang order mag-iyot. Doon pa ba? Ay, yung tipas o linya. Iyon ako ang gistulahan nila. Tingtong sa inyo. Tingtong sa inyo. order mayor ba assassinate the drug lord sa the paper and then the CSO official then daw sa top kasi mo mayor. Basta drug lord ka, basigtuan ka sa impyerno, ipapatay tagyo ka. Yan lang ang sagot ko. Basigtuan ka na sa impyerno, ipapatay ta ka pagdaldag. You do not have that right to destroy a generation of Filipinos just because of money. Putang ina ninyo. Habulin ko kayo hanggang impyerno. Pagdating doon, putulin ko yung kikik ninyo pati ulo ninyo. Nga ang sagot ko. Ngayon si Marcoleta, ano natin, nasa line up siya ng PDP ba? Or are you supporting him? PDP is sa PDP is my party. Marcoleta, susuportahan ko yan. Mahusay, mabait, and he has the integrity. Botohan ninyo si Marcoleta. Kung hindi man ito kampanya, pero kung nandyan na yan siya, I'm asking everybody who's listening now, abot ka to Luzon, botohan ninyo si Marcoleta kasi mahusay yan. Si Doc Willie Ong, Mayor. Kuha siya, kandidato sa Di ba nagsakit man siya? Ayos sa Singapore. nag-file siya ang Then why you not file kayo? Kung siya ba yung sakit? Answer. answer, Mayor. Di na maayo ko sa'yo. Pahuyan na lang siya. Maglubog na puta ng senador. Inasayaw na. So, I mean, you've got to take care of yourself. There is always a time sa kinabuhi. Wala na mo, hindi na naman, wala na mo tukma ang iyang ambition sa iyang physical. Panahon ng kinabuhi. Pareho na mapila edad mo. 55.
napay mong asawa. Napa. Nakay kabit. Wala rin na kasi. Parang Dili, istorya ang tino. Nakay kabit. Wala na. So, pero nagagamit ka Viagra. Awal. Ayaw pag... Pili edad mo? 55. Di ba, ugwa ka mong bagya ka naglabog ka diya? Wala Mayor, na-ask, Mayor. Ang 55 ano, Mayor, the day of Na-ask, Mayor, invite pa daw ka ni PBBM sa opening sa Pangil Bay Bridge. again? Kung nagpapabuka nag-invite pa daw ka ni PBBM sa opening ng Pangil Bay Bridge. Hello sa Diyos. Pero yung governor mayor, di ba pupunta sa inyo? Governor pupunta sa inyo right after the inauguration. Wala na yung kita ni PBM Dover. Yung governor sila rin pupunta sa inyo. Agagin, governor. Yung sila now, that's where? Right after nyo sa pagka sa inyo. Di ba nagkaroon? Tatlo sila sa inyo. Thank you sila sa inyo. Well, I cannot remember. I'm too old for that, but you have to be specific. When was that? Last 27. September 27. Day after, di ba? Sa inyo. Wala, manigo ka ilani mo. Ang ina mo, pipisilin ka. Sige mo, pungan. Si Carmelina. Ang siya ba trabaho? Mayor, daghan na po ang government mayor kung sa nato ma-sustain ang kampanya sa PPP, the local trade. Ang administration. Yes, ang administration. Nagkakwarta ang Administration. Saan na natin Saan natin survive ang kampanya, Mayor? Kaya ba daw ng PDP? Pero naman kay Pulawan niya. ang demokrasya na aginay gitawag og administrasyon ug na aginay oposisyon. Kami og gusto mig hayahay nga kinabuhi. Pwede may maghilom lang ug dili mato na lang mi ni Marcos kay amigo man mi. But then karon sa politics Pilipinas walay lain ang ginabangga nila kang Marcos, akura, wala na'y liberal, wala na'y nasyonalista. Ang problema na kasakitan na, at alam ni Presidensya, wala kaming away. But for the sake na sabihin mo, kailangan may opposition, then I would gladly take the role as an opposition. Not to destroy the President, but to be there just to see to it that everything is followed and everything is done correctly. Hindi ang targeted kay Presidente. Kaibigan kami. As a matter of fact, I should not be tinkering about, but since sa demokrasya, kailangan talaga may opposition. Huwag na muna remove President Marcos. Paano yung ibang sindikato o pagkakamali ng gobyerno? Hindi naman kailangan siya But there has to be an opposition. Tignan yung trabaho ng gobyerno. Tama. Not necessarily na i-target mo si Marcos as nandoon ka sa kabila dahil sa opposition ka. That would not be the correct mental attitude.
Of course, pag naman dyan kami nagkamali, ba't ako magkalat ka dyan? Alang-alang maghilom lang po ko nga rin, mayroon lang ko, okay, kaibigan man kami ni Presidente. Baski ko, alam ko, kung alam ni Presidente, alam ko na hindi naman niya sabihin man niya wag. O kung wala siyang sabihin, ako magsabi, Mr. President, you better correct this. Otherwise, sabihin ko na I will assume na this is your blessing and kagustuhan mo to. And to me, mali ito. Ngayon, magkakadiferensya tayo. Sinasabi ko sa iyo bilang kaibigan, mali yan. Correct it. We will just keep our mouth shut. But if you do not do anything, then we will be forced to take the side as an opposition. Just to correct everything for governance, kasi itong gobyerno para sa tao ito. It's not for the liberal, it is not for the nationalista, it is not for PDP, but rather it is there to protect the interest of the country and people. Kung tama si Marcos, susuportahan ko siya. Hindi ako magpakorne, sabihin ko sa iba, tama si Marcos. Pero kung nagkamali siya, sabihin ko, Mr. President, kaibigan tayo, tawagan ko siya, mali yan. If you insist on that kind of stand, then mag-away talaga tayo. Mayor, let's go back to the candidacy of... Kung layo kayo na, putadugay na, karusap ka balik anong yawa. Go back to asa. Kanina, si Franco Tito, ato naman nadunggan mulagan na congressman sa 1st District of Davao de Oro. Pwede ba sa is he going to be drafted as PDP member? If he wants to join us, I do not have any qualms. What's your Wala mang problema sa akin kasi hindi ko makilala yung kalaban niya. Pero kung for delikadesa, kung nauna na yung kalaban naglapit dito tapos nakasabi na kung oo, sabihin ko sa kanya nga, Sorry. mga Dre, hindi ko kasalanan niya, may nauna dito eh. Alang-alang naman kung magpresenta siya, sabihin ko, ayaw ko sa iyo. Kasi may naghintay pa ako, kaya hindi ko man alam kung sinong kalaban niya. Samora na yun. Maricar Zamora. Balikan. As Indian. Alam mo, ayaw kong ano, I hope she would not be offended, but I really do not know. Hindi ko siya kilala. Can we get the response of Yes, oo. Pwede na to. Na. Nagangin salamat, Mayor, sa pagdawat mo sa PDP. You're welcome to the party. Yun na yun. And we will support you. And ayaw pa, God willing, manalo. We Salamat, will campaign for you. Salamat. Pero mag-PDP ko muna. Yes, sir. we can take this oath here? Yes, right after. Sino pa mag-PDP sa inyo? Pamahaw na lang pa rin. Ano, pero kami Ito gumingoy nga mayor, ubal na yan. Sasama niya ang political sa... Kami na lang yung Si Basti, inyo bang maparay ka rin na? Pwede ka na yun. Hindi niyo maparay ka, Basti? Ambot ikaw lang. Layo ang siyay ko. Ako yung isa ka. Hindi mo nga mga politiko akong ano. Sabta man mo. Sabta na. Kuya, Walay ko. Kuya Bier, ako pangutana. Amahan ka sa Vice Presidente. Sa magyot, ikaw mga congressman nga, Spilbrad, Pagkinilia, Spilbrad. Spilbrad, daw iinday yan. Iinday. Ito, ano, gigdadada niya, tupa, diba?
Ikaw, taga Davao. Kaya gusto niyo padaganan ako, bantay diya kay maldita kayo na. Naalaala pa ninyo yan? Oo, yun ang ipasa ninyo sa Manila. Dapat kaya ako ginapariglahan yan. Nag-isulti kami yun na wala konsulta si Inday Modagan kasi dito sa imo. Naka-record na kung itinigil sa imo na si Inday wala na magkonsulta sa Modagan magkadisip sa tinulan yun. Dili lagi na. Sus na yun. Like batasan na yun. Di ba kiingnan tamo ni anak niya to? Media mo yun mo. O niya, hungihong na siya nga anak. Giingnan tamo tanan pagbantay mo anak kay Inday. Sa interview anak, maldita na. Basig ang ba anak mo, buga sa inyo. Either sabto ninyo, pasinsahan ninyo, o whatever. Basta giingnan tamo, paibaw tamo nga. Dili na sa ngila ng batasan. Muli ang batasan. Pag isa ka yun, di siya. Anak, basig ka sa... Dili na pugos sa inahan. May nga dili yun. So in short, wala sa gilawatan. Iya, gina. Anak na si Inday. Anak o bata. Giingnan tanong mo ni anak niya to. So, Pagbantay mo anak. Mayor, katong time pag-file niya o candidacy for Vice President, di ba nag-expect ka ato ng President in the kanan? Kung saan mong feeling ato? Wala na ako sa permiso. Yeah, pero di ba nag-expect ka ato nga siya ang President in the kanan? So, kung saan mong feeling ato, Mayor? Wakod. Ikaw mo kung mo yung batasan. So, kung sa iyong buhaton, Pero na-shock ato, Mayor. ha? Na-shock ato nga, huwag ka nag-expect. Na-disappoint ka. Disappointed ka. Oo. Paggawa sa ospital, paggawa sa ospital, pag anak-anaban, pag uli na mo sa GSIS, nagsugod na siya hilak, hantod ka down. Di na ako kibawtok o na lang na ako, kaya di na yung katog. Nataranta namin magtiayon wag usay among buhaton. Kaya basig siya naluya na. Usay nila ako gilak. Gayag uning ada. Tuwag yung ko ilang yung record. Ato ko sa akong mama ko matabangi may bata di naman mahilog. So iyang lola, kung nanay. Ang mama mo na ako minidog sa iya gigako siya. Una pa nahilon. Ang tuting nag-check out may mga alas 3, kutob alas 8 sa gabi. Di gyud mo naghilak. Ang mga silingan ko na mga amigo ba, ano sa mga bata? Wabot, gigamit na namang tanan eh. Gusto na ganyan ako bunalan sa tubo sa ulo. Natawag ko mama. Kung iyan ang lola ang liga ko sa iya, nihilom ang buang. Muna experience na ako Inday. Muna na ako resolve na sa Inday. Basta ko di ko magpaalig-alig nga muna yung waton. Muna akong tambag, bahala siya na. Kamaon na siya. Okay lang. Bahala siya. So, kamusta mo makatang Mayor? Ang moto, nagtambag ko dito ko ang mandya si Master Erman. Kisam na siya. Ano po kita Mayor? Minaw mas tulong na Mayor. Pagpili mo ng family bonding Mayor. Oo. Ilaw sa musidero. Wala pa yung Okay, mas bulong. Hindi kayo may subidan.
Si Pulong, imo ng kalmahon ba daan, hindi mo diretso. Iparelax ni mo. Si Inday ba si ibong kubugon no ang Tinood, anak mo na so di man ako daoton dalo. Susun. Mo na yung mga presidente, tikang-kang tanan. Ginto kita tanan. Basta military nga na, ginto. Pero di ba siya ni mo hangi i-groom before mayor, president? Siya ang taang i-endorse sa PDP before as president. Katong wala pa siya ni Dagan as vice president. Udahay mo na sila na purog soon. So, kanya-kanya sila build up og ilang career. Dili po kung mapakita o pabor. Pasagdan ako sila. Kung kinsa to'y mo gawas, may mga, si Alexander the Great, gipangutana siya, Matthew na siya, to whom do you leave your kingdom? Ang tubag ni Alexander the Great, to the strongest soldier. Muna niya. Muna ang mga pamilya, siya may strongest, di wala tayo mahimo. Pero di ba imo siyang favorite? Babae. Oo. Pero ang yan mo control ang prinsipyo. Pagkatako na ba nga, na siya ay iyang panglantaw nga ingon ini. Lahi po siya imo. Di na nimo na, di mo na paglisod na ka. Yung nagkaroon na siya ng sarili niyang set of values, may mga prinsipyo na siya na sinusundan niya sa buhay. Hindi mo naman. It's dubbed as the Alpha in family. Siya Alpha. Panando ka laki, wala mo na. Basta ka na si Inday mo tindog, hilom na tanan. Hilom gina tanan. Dili kasi kung down ako mo laki. Basta mo taas na yung tingog. Wala. Dili kasi ingon nga unta, para wala samo. Patulan ako. Patulan ako akong anak. Ikaway. Hilom na. Kaya, saman, sunod sa dayo. Pare, sige, okay lang. Bahala sa buhay mo. Di pa kumahilabot. Pero siyempre, anak ni mo, suportahan ni mo. Anak yun. So sa tanan akong anak ko, pangina sa say ni Naka-i-advise saya, Mayor, ka nang hitabo siya ka sa House of Representatives sa kanang hearing, kung ginaunsa siya pa o sa mga congressmen. Naka-i-advise, sa makagatang na advice saya. di na nung nag-advise si Inday, mas marunong na ako. I don't know. Di may umuuhong ba siya? Minaw lang na. Maminaw lang na niya. Wala. Pwede mingon nga, gidawat niya imong tambag dili. Nami so, maayo pa, tinuod di na pa, no? Kung tana yan, maniya siya, kumaka na. Muli na taba. Whether or not i-absorb na niyang imong kuhan, you'd never know. Dugay na giing na pagsugod pa lang. I remember distinctly, wag yung ko malimot ang nagsultihan tamo. Bantay ka ng Inday. Ang butog na hinumdum pa mo. Was there a time, Mayor, nga after aning nga nahimo siyang Vice President and later karon na hitabo, was there a time nga nisulti sa mga gamahay ko pa sa nahimo na kondisyon instead nga magpresidente na ang tako?
Wala. Kanya gina suluplay na siya. Ayaw siya tudo eh. Ayaw siya tambagi kaya mapasama ka. Siguro masumbagan ka pa. Ano? Kung imong dado ng lali sa init, ana yun na. Posible nga magsuna na, hadlok mo sa iya. Mayor, ang PPP party mayor, isa daw certificate of kabuhaton. PPP party list. Party list. Basta ni Mayor. Yung nag-waste ang kulit. Hindi Sa mo mga man tao, Mayor, na ikaw ang nominee number 1. Sa PPP party list. PPP party list. ano naman ako Kabalogan na mayor. Kabalogan na mayor. Kaya kung naong nagibutang sa carpooling. Nagkalat na ba? Nagkalat na iso. Persa ng Partido. Persa ng Pandagat. kakinsa mo na. Kinsa ni si Harold Duterte, Mayor? Harold Duterte ang nominee number 1. Well, di pa ko gusto makuha ng tao sila. Pero yung naong nasa Pareho lang yung pilido siguro. yung naong nasa yung PPP, ito yung PPP mo yun na pero nana sa tanang barangay kung dili PBA ang naadiha, PPP yun ang tanan. PPP. Kung sa ba iyan naganan? Party list. Party list. For For party list, ang nagalimutan ko sa acronym niya na Persa ng Pilipino Pandagat. Persa ng Pilipinong Pandagat. What's your face ang namang doon? May binalaw ng ano, may mo ko, pa na ko na siya, nagtagbo. Pero si Kompulong yata ang nag-ano. Siyempre, ginawat lang po siguro kay pareho ng apelyido. Hindi ang kanang nasulitan ng PPP. Dili ani ni ha para makasabot mo kung sa history aning aron di na mo sige balik-balik. Panahon sa Kastila, tanang may simbahan tibok Pilipinas. Putang ina ni mga Espanyol, conquer ka ta, subjugate ta ba? Yan higit ang ari, kulata ta, wala tayo mahimo eh. Wala tayo mga armas, wala tayo, sa tawag na ng rifle niya itong muzzle, sana? Dili, gatling is kanito man itong basta wala tayo gunpowder. Luy ang mga Pilipino. So, na-conquer ta. Pag-abot sa panahon na gusto na nila kang i-conquer para mahibawa nila kung diin asa o dito si Talculano, Derek, wala tayo mga pangane, mga natibo, luoy kay ta. Ang atong mga nga to galansiyang, mga kapote, kanaguan, mga kahoy, mga tindalo, nara ang mga apelyido sa Pilipino. Ang king sa Spain, naggawas og edict, order. Kakinahanglan tang Pilipino, may himo tag na first name o last name, pareho sa Europe, dito sa ilang practice. Kaya ignorante pa man ta. Pagtanaw sa mga animal. Ignorante ba ta? So, obligado mata niya ito musimba. Ang Pilipino ang dili masimba niya ito, utang ina, paludrong ka sa plaza, lambusan ka sa mga Guardia Civil. So, obligado yung kang magkatoliko. Dili ka, dipay, way, Roman Catholic yun.
Pero pagkahuman, maingon ng pare, paggawas ninyo, nailistahan sa gawas, na ay sa blue nga papel na ay first name. Muna inyong pangan niya, naman niyo apelido na sa white. Mamili mo. Diin man ang mga pangan. Ang mga